Gaano nga ba kalaki ang epekto sa harvest ng solar panel mo kung natatakpan ang kahit isang solar panel lang dahil sa puno, dahon at mga istruktura? Bakit hindi natin dapat ibaliwala ang partial shading sa solar panel? Pag-uusapan natin yan ngayon. Ito at karagdagang kaalaman na naman ang pag-uusapan natin ngayon. Gaano nga ba kalaki ang malulugi mo kapag natatakpan o nalililiman ang solar panel mo? Pero bago natin simulan ay shoutout muna sa inyong lahat ng mga subscribers nitong Toolbox channel at lalo na sa mga bagong subscribers natin. Welcome po dito sa Toolbox channel. So, ginawa ko itong video dahil nagka-idea ako nung makita ko ito sa pagstay ko sa Iloilo last week. Ito ay na-capture ko sa rooftop ng isang mall sa Iloilo City. By the way, shoutout sa mga subscribers natin dyan sa Iloilo. So, disclaimer lang, ang kuha na ito ay ginawa ko lang para gawing example sa video na ito. Hindi natin motibo na i-criticize ang design o sino man. Pero for sure, ang naturang project ay pinag-aralan muna bago ma-approve. So ano ba yung tinatawag sa solar industry na shading o partial shading? Ito yung senaryo kung saan ang solar panel ay naliliman ng mga puno o mga istruktura. Ang resulta ay bumababa ang harvest ng panel. So yun na nga, may nakita kasi akong mga posibleng shadings tuwing umaga at hapon dito. Sa umaga ay dito. Sa hapon naman ay dito. So, gaano nga ba kalaki ang epekto ng partial shading sa ating mga solar panel? Dito na ngayon papasok ang advantage ng parallel connection in terms of harvest. Bakit? Alam natin na sa efficiency at economical side ay maganda ang nakaseries dahil mas manipis ang wire, mas maliit ang rating ng circuit breaker at iba pa. Pero kung partial shading ang pag-uusapan, mas advantage ang nakaparallel connection. Ngayon ay alamin natin. So, posible kaya na mangyari sa setup natin ito? Ang sagot ay yes, posible. Gaya na nangyari sa isang client namin. February namin na-install, maganda ang harvest. Ngayon pagdating ng June or July yata yun, biglang nag-contact si client. Nauubos daw agad ang kuryente ng solar nila. Baka nasira na daw. So pagpunta namin ay napag-alaman namin na nagkakaroon pala ng shading mula hapon hanggang gabi. So halos kalahati na lang ng capacity ang naha-harvest. At ang sanhi ay ang mga dahon ng saging na tumubo at natabunan ang dalawang solar panel. So ang ginawa ay pinutol lang at umukay na. So, isa sa pinakadahilan bakit nangyari ito ay dahil sa araw. Nangyayari ito dahil hindi na nanatili ang araw sa isang path o daanan. Gaya nitong nasa picture. Itong nakapula ay ang dinadaanan ng araw sa buong taon. Ito ang dinadaanan ng araw kapag December. At araw-araw ay unti-unting lilipat hanggang June. Tapos, babalik na naman yan dito sa December. Paulit-ulit lang yan. Kaya maaari ngayong buwan ay hindi magkakaroon ng shading ang solar panel mo kung medyo malayo ang mga structure o mga puno. Pero dahil sa paglipat ng dinadaanan ng araw, maaaring magkakaroon ka ng shading sa solar panel sa susunod na buwan o mga buwan. So, paano makakapekto ang shading sa series at parallel connection? Unahin natin sa series. Halimbawa ganito. Tatlong solar panel na 200 watts. Ang voltage ng bawat panel ay 33.22 volt at ang current ay 6.02 amps. Kung naka-series ito, expect natin na meron itong total voltage na 99.66 volts at total current na 6.02 amps pa rin. Ngayon ay kung maliliman ang kahit isa lang sa mga naka-series ay bumababa ang harvest nito at
apektado ang harvest ng buong setup. Dahil pag bumaba ang current ng isa, bababa naman ang current ng natitirang dalawa. Halimbawa, kalahati ang binaba nitong isa. So 3 amps. Kung dati ay 600 watts ang iyong harvest, ngayon ay magiging 300 watts na lang. Samantala, kung nakaparallel ito, ang total voltage ay 33.22 volt. Ang total current naman ay 18.06 amps. Ngayon, kung dati ay 600 watts ang magiging harvest nito, kung magkakaroon ng partial shading itong isa at nag-harvest na lang ng kalahati din, itong isa lang ang maapektuhan. So 200 watts plus 200 watts plus 100 watt, ang total harvest pa rin ay nasa 500 watts. Kahit pa nga sabihin natin na bumaba ng napakababa ang voltage nitong may partial shading na panel, gagana ang blocking diode at magdi-disconnect na talaga siya, may harvest pa rin ang setup na nasa around 400 watts. So, importanteng i-assess nating maigi ang ating pagkakabitan ng solar panels. At kung maaari ay paborito sa sikat ng araw sa buong taon. Mas maigi din na nakaharap ang solar panel sa south at may angle inclination na 40 to 50 degrees. So, isa na namang katanungan ang maaaring maibahagi natin sa ating mga kakilala. Huwag mong kalimutang i-like ang video na ito at kung gusto mo ang mga ganitong video ay mag-subscribe ka na rin para updated ka once may bagong video akong i-upload dito sa channel. Salamat po at keep safe po tayo palagi.